So yun mga ka-business, good morning sa atin. Isang mapagpalang araw po. Pasensya na at hindi ako nakapag-upload ng isang araw at medyo inabot tayo ng diarrhea. Sobrang sakit ng tiyan ko kahapon. Tapos inabot pa tayo ng medyo nilagnat ako at sakit ng katawan ko. Hindi ko alam kung bakit. Baka may nakain ako. Pero ngayon okay naman na po. At yun, hatid natin si sister ko, yung kapatid ko sa trabaho. Nandito pa rin kami ni MM, syempre. Kasama ko pa rin siya. At baka sa sahod na kami makauwi kasi hintay ko na lang yung sahod para may budget. Yun, update lang. Mamaya may mga pag-uusapan tayo, mga bagay na syempre kailangan nyo rin malaman yun. Lalong lalo na patungkol kay Amaro po to kasi mga sitwasyon talagang hindi natin hawak yung mga pangyayari. Kaya mamaya pag-usapan natin. Sorry. Medyo inahalak lang ako. Sobrang init po, talaga grabe. Sana umulan kahit papaano para lumamig din. Lalong sa mga tulad ko may hypertension, akala ko kahapon may masama nang mangyayari sa akin dahil iba yung pakiramdam ko. Buti na lang niligo ko siya tapos ininom ko ng gamot at buti na lang medyo okay na tayo. Ingat po sa atin at mamaya paano ba to, medyo hindi ako makapag mga ka-business ano pa bang wala pa namang masyadong update kasi dito lang din ako nag-i-stay, hindi naman nakakaikot, hindi nakakapag-travel at kaya hihintay ko pa yung sahod para magkapera. So yun mga business, balikan ko na lang kayo. Ito mga ka-business, tapos natin i-attend yung kapatid ko. Kasama natin si Eme, punta tayo palengke. So bigas, pala silang bigas. So nagbigay na pambili ng bigas ng kapatid ko, saka pambili ng ulam sa araw ng palengke dito sa Papay. Magbibili tayo, binigay ako 250. Kasahin natin yun. Crisis tayo ngayon, wala tayong budget. Bali pag sumahod medyo madagdagan din sa uri natin kahit paano Traffic mga business. Traffic. Bakit kami traffic to? Ngayon nasa loob na tayo ng palengke mga business. Hanap tayong parking. Parking kaya dito. Business kasama ko si MM, mamalengke. So, okay na lang. Init sobra. Dito tayo, hanap tayong, bili muna tayong bigas, tapos sunod ulam. Tingin tayo dito. Araw po ng palengke dito, kung tawagin ng iba is Tiangge. Kaya marami tayong
choices. Ayan. Choices talaga. Yun. Ilipat ko lang po yung camera. Ayan, dito po tayo, hanap tayo ng mga murang isda, yung mga tumpok-tumpok. 250 lang po ang budget natin. Pamalengke. Ayan. CMM. Ayan, CMM. Dito tayo sa Bandaron. Tumpok-tumpok. Yun. Boss, isang daan dito. Ano, isang daan tumpok, may isang daan, may 50. Isang daan po yan, galunggong po yan, mami, sariwa po yan. Hanggang ilalim po, maluto. Isang daan lang dito, bossing. Ito, 50 lang, bossing. May paprito ka na. 100 dito sa galunggong. Mag-iisang kilo na po yan, 100 lang, bossing. Malulutong po yan. Ano pa tayo? Dito pa Sariwa tayo po yan, isang daan lang. Dito tayo. 100 lang ang dami. Ganun po, lalaki, bossing, lalaki po. Ay, ubuhay na tilapia. Oh. Ah, 50 pesos. Hanap tayo. 50 pesos. Yan. Magkano po sa galunggong? Galunggong po, 290 po, 290. Kaya po, isang ano po, isang 50. 20. Kumuha ka na, mura na yan. Balik po kami. 150 ang kilo. Mura na yan, bossing. Isda. Dami isda, ang gaganda. So dito sa sandaan tumpok. Eh, sandaan, sandaan. Boss, isang dami. So yung mga business, ito yung nabili natin isda galunggong. 50 pesos siya. Yan. Yung mga apoy. Para luto agad. Ay! Aray! Oh! Ah! Talsikan pa ako mantika mga business. Lakas po kasi ng apoy. Aray ko. Bagang-baga. Ay, sunog. Yan, nasunog na. Patay. Kasi malakas yung apoy. Pasa natin. Luto ka agad. Opo. Aray ko. Ay! Sunog nga. Umaapoy pati yung ano. Sunog mga ka-business. Ang lakas sobra ng apoy. Ayan. Aroy. Hindi na pwede. Pwede pa yan. Pwede sa toyo. May maanghang. Sunog mga business. Pasensya na. Ang lakas ng apoy kasi. Bawasan mo dahil ng kawi pa. Kaya putol ko yari. Tagal na yan. Pasensya na sunog. Sablay. Sablay tayo. Sablay. Sablay ang first at saka second. Sablay ang first cook. Luluto ka ng gulay ta. Oo, asin ito.
Doon pala yun, sobrang lakas ng apoy, masusunog din mga kabisnes. Mag-ano yan da, magtutubig. Ayun. Na ganyan ako dati. Tignan po ako. Ayun. Wala matibay. Magtutubig yan. Ano yung nangyari? Ito po. Pwede pa yan, pang sahog. Sasahog ko sa gulay. Kasi nagluluto na akong gulay. Tawag dyan da ano? Sitaw. Sitaw. Luto siya agad. Okay mga business, nakabili tayo isda, tapos nakabili din tayo ng ano. 50 yung isda, ito 20 pesos. Tapos 5 pisong kamatis, yan, ulam na. Kaso lang nasunog. Yung unang sinalang dahil sobrang lakas ng apoy, tapos ito yung mga sumunod na sinalang ko. Meron pang dalawa doon. So pansasahog ko na yan, pero yung labas lang naman po ang nasunog mga business, ayan o, yung panlabas lang. Yan, okay pa naman yun. So pwede pa yan. Alright? So yun mga business, ayan na yung aming pinalengke kanina. May prito, dininding na sitaw. Yan. So yan si MM. Kain po. Yun. Ay, kain tayo mga business. Right, naimas. So yan mga business. Si MM sarapan daw sa dininding. May sabaw pa doon so doon sa kaldero. Yan, kumakain pa rin siya. Ako tapos na ako. Konti-konti lang yung kinakain ko at nag-ano nga po ako, hindi pa ano yung tiyan ko. Parang ang tawag doon, mihilab yung tiyan ko. Kahapon sobrang sakit. Tapos nagdadiarrhea ako. Yan si MM. Sarap sa. Yes. Business, tapos na po tayo kumain at sobrang init. Talaga grabe. Init po, tingnan yung paligid. Ayan o. Tirik na tirik yung araw. Kaya dito ako sa parting poso. Tapos may lilim dito. Kaya dito ako. At yun nga mga business, pasensya na, hindi talaga ako nakapag-upload. Grabe yung yung panlalata ko kahapon kasi pabalik-balik ako ng banyo. LBM ako malala, tapos biglang sinamahan ng para ako lalagnatin, tapos sakit ng katawan. Pero ngayon okay naman. Meron pa rin po, paminsan-minsan humihilab siya. Tapos ginawa ko uminom ako ng may maligam-gam na tubig, tapos nagpabila akong Diatab sa kapatid ko. Yun ang iniinom ko. At yun nga, about naman kay Amaro, patungkol kay Amaro, nagchat sa akin yung bata. Ayaw daw siyang pag-aralin doon ng mama niya. Ang pagkabanggit sa susunod na pasukan, second year, sa grade 8 na lang daw siya mag-aral doon. Kasi nga aalis yung mama niya ulit. Palakihin lang yung bago nilang kapatid kasi nanganak yung mama niya. Anong tawag nito? Aalis daw. So sabi niya dito na siya mag-aaral ulit dito na lang siya mag-aaral dito nga sa Candaba, sa pinapasukan ng dalawa niyang pinsan. Nakakalungkot lang siyempre. Ang ine-expect ni MM, makakasama niya si Amaro sa pasukan. Ngayon pagka sumahod ako sa 26, uwi ako ng Zambales. Iniisip ko kung mag-i-stay ako doon
wala naman kasi akong bahay doon. Maghahanap na lang ako ng maupahan, tapos a-applyan ko po yung delivery rider kasi may motor naman ako. Para kahit meron akong regular na pagkakakitaan, kasi sa vlog medyo every 2 months tayo nakakasahod dahil yung views natin tulad nitong huling upload ko is nasa 500 lang na naman yung views, bumaba ulit. At mayroon din kasing yun nga, matagal na ng issue ng bata to tungkol sa lola niya, nakakadismaya, ganun ang turing sa kanya nung lola niya, na parang hindi siya tinuturing na apo nga. Kagaya nung unang dating niya, nag-chat sa akin siya, ay pinuntahan ko pa, nandun pa pala kami, pinuntahan ko si Amaro. At binigyan ko nga siya ng pera na hindi siya makalabas kasi andun pa yung lola niya. Sabi daw, pag nakita siya nung lola niya, papalayasin siya. Kaya sobrang naawa ko sa bata. Siguro gawin ko pag hindi kami dito, kasi pag nandito lang ako, yun, vlog lang, hindi rin ako makakahanap ng sideline dito. Siguro uwi ako ng Zambales, maghahanap na lang ako ng mauupahan namin kahit maliit na bahay lang, yung mga mura lang, mga 1.5 ganun. At mag-a-apply po ako sa delivery rider. Ganun na lang po siguro gagawin ko para at least i-enroll ko pa rin si Amaro doon sa school malapit sa kay MM. Mamasahin na lang siya siguro para hindi sila magkalayo, kasi gusto ko magkasama talaga sila sa magiging pasukan nitong school year. Konting sakripisyo para sa mga anak ko naman, ganun talagang gustong gawin, na magkasama sila ulit. Yung sasahodin ko naman yun na lang siguro gagamitin ko kahit walang matira, kasi papamaintenance ko din yung motor ko, doon ko kukunin nasa 2,000 or nasa 3,000 siguro magiging maintenance ng motor ko, kasi marami na pong papalitan. Ipapa-change oil ko, oil filter, tapos yung papacheck ko din yung yung mga ball race, parang gano'n yun, ball race bang tawag doon. Marami po kasing kasi matagal kong 3 buwan ko nang hindi yata na pa-maintenance yung motor ko. Medyo maingay na din po. Tapos titingin na lang ako maupahan namin na siguro mahirap po kasi maghanap ng mga tagi 1,000. Sana may mahanap ako doon kahit na maliit na kusina at kwarto lang para doon kami mag-stay ni Amaro. So even though wala naman problema kung dito kami mag-stay, kasi dito hindi kami nag-uupa. Ang pwede kong i-share dito lang sa pagkain at kuryente, ganun, yung bahay libre. Pero medyo malayo-layo kasi ito sa sa parang pinakabayan, looban po kasi ito. At putit doon, accessible lahat at malapit sa school, malapit sa palengke, malapit sa lahat, at saka maganda yung signal dito. Mahirapan akong mag-upload dito. Yung pag mag-upload ako, inaabot ng 2 araw bago ma-upload. Kung wala kang wifi, mahirap po. Ganoon na lang siguro gagawin ko muna, mga business. Yun na lang, diskarte ko na lang na mag-apply at maghanap ng pagkakakitaan. Kanina nga namalengke kami ni MM, nagbigay ng 250 yung kapatid ko kasi nga paubos na din yung bigas nila. Ako wala pa namang ang budget at talagang krisis. Wala din naman akong extra na pagkakakitaan. Naawa din ako sa kapatid ko kanina, naghahanap siya ng mahihiraman. May butit na lang yung kakilala niya napahiraman siya ng 300. Yung 50 kinuha niya, tapos yung 250 binigay sa akin. Pinambili ko ng 3 kilong bigas tsaka yung ulam namin. So yun, always positive lang mga ka-business. Na-share ko lang din yung hindi naman siya malaking problema, kumbaga
nakaka-disappoint lang, no? Siyempre, imbis na ikaw ang lola is ikaw yung umunawa sa, di ba? Sa apo mo. Ganun pa yung nangyayari. Ayoko na lang kasing ayoko na lang magalit, ayoko na lang mag ng sama ng loob. Pinapasa Diyos ko na lang na sana magbago yung kanyang pakikitungo kay Amaro. Kasi yung bata naman hindi naman magkakaganon yun kung papakitaan mo naman ng mabuti, 'di ba? Yung mga kumbaga magpakita ka sa kanya ng magandang halimbawa, 'di ba? Kaya yun mga business, hanggang dito na lang muna siguro tong video na to at para ma-update din lang kayo sa mga kaganapan at sa mga pangyayari. Laban lang tayo, laban lang, walang susuko, wag tayong maging negatibo kahit na may mga maraming pinagdadaanan. Pagsubok lang 'yan, kaya natin lagpasan 'yan. So maraming salamat po siyempre sa walang sawang suporta. Ganun din siyempre patuloy niyo suportahan ang ating ka-business official, Papa Dins TV, Miss KB official, ka-business family, PMS Budang at saka yung mga kapatid kong kagwang. At syempre, huwag niyo din kakalimutan po ang Kagwang Istong official at your service. So hanggang sa mga susunod na video, we love you all. Birabanat lang tayo. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Alright?